Sana po matulungan niyo po ako kasi hindi pa ako makahanap buhay po. Kasi wala pong nagbabantay sa dalawa kong anak. Nahihirapan po ako. Iniwan ako ng asawa ko. Lumpo pa kasi yung isa kong anak. Sana po may tulong din sa amin na kapaayos yung bahay namin kasi sa ako lang yung dingding eh. Sa mga nais tumulong sa pamilya, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye na nasa inyong screen. Mobile Journal yan na Pascual po. Habib, ang mukha ng balita. Tulungan ang pagsak ng isang Vietnamese na naaktuhang napaparako sa gilid ng kalsada sa Maynila. Habang sa Quezon City, arestado ang isang Arabo na nangmolestya umano ng isang taong gulang pa lamang na anak ng kanyang nobya. Magbabalita si Dave Abuel. Ubod-hubad na nagtatatakbo ang lalaking ito sa Arellano Avenue sa Malate, Maynila, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Nakabuntot sa kanya ang mga tanod para pigilan ang lalaking nag-aamok pala. Pinagpapalusan niya to pero kumanti naman si kuya ng suntok. Ang dahilan kung bakit siya hinabol ng mga tanod, may ginagawa siyang kalaswaan sa tabi pa mismo ng kalsada. Nakaubad daw, nagka. Siya tapos may awak sa screwdriver. Pagsaway namin, nagalit. Sa huli, na-corner din ang suspect na nakilala si Lê Ngọc Tang, isang Vietnamese. Didiretso siya sa embassy ng Vietnam dahil hindi marunong umingles. Maharap siya sa kasong alarm scandal, physical injuries at grave threat. Habang si Tanod Jerry at isa pa niyang kasama, nagpapagaling sa tinamong saksak mula sa screwdriver na hawak ng suspect. Hindi naman nakapalag ang Arab national na ito nang arestuhin siya ng mga pulis sa loob ng isang hotel sa Barangay Bungan, QC. Inireklamo kasi itong si Husan Mohamed Hassan Ahmed Al-Husani ng pangmumolestya sa isang bata at paggamit ng iligal na droga. Kwento ng nanay ng biktima na karelasyon ng suspect, nag-check-in sila sa isang motel kahapon kasama ang isang taong gulang niyang anak na babae. Dito raw siya pinilit na gumamit ng droga. Nabigla ng patok. Ayun, kaya ko nakita ng ganun. Anong nadatnan mo? Pasok mo siya? Ayun nga, yung mga ganun, naka-plastic sa kayong coin. Ayaw niya akong palapasin. Subukan ko daw. Sabi ko ayaw ko. Pinilit niya. Bukod dito, naaktuhan pa raw niya ang suspect na hinihipuan ng walang kamuang-muang niyang anak. Ano yung naabutan ninyo na ginagawa niya dun sa anak ninyo? Hinihipuan. Siyempre, masakit. Hindi ako umimik. Kasi nga, baka anong gawin niya sa amin. Nakuha naman sa suspect ang nasa 3 gramo ng shabu at ibang drug paraphernalia. Todo tanggi naman si Al-Husani sa mga paramak sa kanya. Sa ngayon, imas rehas na si Al-Husani habang sasailalim sa counseling ang mag-ina. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Paspas ka balita sa Visayas ug Mindanao, Caribbeans. Kamagosong isang high-value target matapos mahuli ang milyong piso halaga ng shabu sa Lapu-Lapu City kahapon. Gina-suspect na si Ardila Bertodan na nadakpan sa gikasan na bypass operation sa Barangay Paho. Nakuha sa iya ang 1 kilo nga shabu na nagkakila og 6.8 million pesos. Ayon sa Lapu-Lapu City Police Office, nagsisilbing courier daw ang suspect ng mga droga galing sa kanyang supplier sa loob ng Cebu Provincial Jail. Maharap siya dila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Umabot hanggang leeg ang baha sa ilang lugar sa Cebu City dahil sa ilang araw na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Gaanda ang residente rin ang inilikas. Para kumustahin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Haro Alcontin, ang Acting Department Head ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at tayong sa natin yung sinamang sa programa niyo, Ma'am. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, Ma'am. Okay. Sir, kumusta na po? Bumudi na ho ba ang lagay ng panahon dyan? May mga lugar pa rin ho bang lubog sa baha? Dito sa Cebu City mismo, Ma'am, wala na tayong baka, Ma'am. Baka mayroon tayong mga activities na siniclear dahil sa 3 araw na ulan may nag-collapse sa wall at nakaharang sa ma'am sa daluyan ng tubig doon sa area ng
barangay 4. So yun yung isang activity natin, no? But baka wala naman ako. So, gaano ho karami na pamilya, residente po ang kinailangan umikas at karamihan po ba sa kanila ay nakauwi na ho? Actually, pag September, yung Monday at saka Tuesday na palaging ulan, yung inibakwit lang natin yung na affected ng landslide. Pero sa baka, meron na tayo mga ilang pamilya na naka-evacuate at sa day, yung sa Monday, mga 6 na pamilya, tapos nakauwi na po sila doon sa kanya-kanyang bahay po. Okay. May nakulangin po na gumuho ng bahay. Mabuti na lamang at walang tao rin po, no? Nung mangyari ito. Kumusta yung mga nakatira po doon? Saan na po sila tumutuloy ngayon? Ayun po yung during sa Tuesday na palaging ulan na-evacuate natin yung ibang bahay doon sa Kilitan, Talasubay na apektado talaga sa gumuho landslide, no? At saka yung pamilya na nandun sa immediate family, nandun sa barangay Kamusi, nakatapos sila. Wala naman po casualties dito po sa nangyari na pagkaka. Wala tayong particular casualty, basta meron tayong ginailig sa evacuation, 6 na pamilya, meron pala sila ito at saka ngayon, napunta rin sila kasi kailangan pa i-stabilize yung area nila at pinaman naman sa local social worker natin yung evacuation at saka sa disaster, no, na personal na nandun at At lahat naman po na apektuhan, may assistance po kung tayo na ibigay. yes po, pinapakain natin sila for 3 days at saka binigyan natin ng ilang subject at saka yung ayaw mapigtit na mga landslide na natira yung bahay, pinapractice na natin for financial assistance po. Marami pong salamat for the update, Harold Alfontin ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management. Sunod po pula ng hinihinalang mga Chinese militia na mataang sa West Philippine Sea. Ang update mula mismo sa AFP. Ang mga autoridad, bago pa man magpasko, may nagbabadya pa ng sunod-sunod na taas presyo. At umunoy bangkay ng 2 billion isinapubliko sa pagdinig ng Kongreso sa Mexico. Yan ang ating mapasa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinarangalan ng PINA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Ang oras, 12:14. Ang oras sa Radyo 5, True FM ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng #1. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Matagal nang sakit sa ulo ng mga motorista sa North Caloocan ang isang baku-bakong kalsada doon. Takaw aksidente kasi ito, lalo na sa mga nakamotorsiklo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. O mga pa, saan punta? Road trip? To the moon? Nako, yan nga ang sabi sa kanta. At yan daw ang pakiramdam kapag napadaan kayo sa area na to sa North Caloocan. Basag-basag na simento, malalim na lubak at
patsi-patsi ng tubig at putik. Yan ang bumubulaga sa mga motorista sa parting ito ng Teofilo Samson Avenue sa North Caloocan. Kwento ng isang concerned citizen, matagal na panahon na silang nagtitiis sa pangit na kalsada pero wala silang nakitang aksyon. Sira-sira talaga. O hindi naman 100% sira. Pero may mga part talaga na mapapangiwi ka na lang talaga. Kahit motor o sasakyan yung dala mo, talagang mapapangiwi ka na maiinis ka kasi ang hirap talaga daanan. Hindi mo mapipigilan yung sasakyan mo. Ganun talaga. Napapaligiran ng mga factory, warehouse at industrial lot ang lugar kaya madalas daanan ng mabibigat na truck na isa sa madaling makasira sa kalsada. Okay mga Pak, alam niyo naman na nakamotorsiklo tayo. Motor tayo papunta dito at sa lalim ng mga lubak na dinaanan natin, hindi nakaligtas yung aking motorsiklo. Tignan niyo naman yung inabot. Kung kayo taga rito, may kotse man o motorsiklo, malaking linisin yan. At kung sa katagalan, baka masiraan na lang kayo ng mga pang-ilalim ng motor o kotse nyo. Bagay na dinanas na ng rider na si Randy sa pagdaan niya dito. Tapos ako mismo, na-experience ko, dalawa kaming motor. Dahil medyo basa-basa rin yung kalsada noon, parang mga 2 to 3 months ago yun. Kumislide yung motor, bumangga talaga sa akin. Maswerte na lang at walang malubhang nasaktan sa insidenteng yun mga paps. Maging ang mga nakatira at nagnenegosyo sa kanyang ito, saksi sa kaliwat ka ng aksidenteng dulot ng mga lubak. Marami na nagsasingkong na motor dyan. Minsan natatanggal yung bumper ng mga sasakyan kasi malalim yung lubak na yun. Karamihan mga dayo yan kasi mga dumadaan lang dito. Paliwanag naman ng barangay. Actually po, under negotiation pa ang Samson Road, but ito po, as of now, ay still privately owned. Ibig sabihin po, hindi pa siya nabibili ng gobyerno. Nasa procedure po tayo ng pakikipag-negotiate sa family Samson para ito po ay mabili ng city at tuluyan ng nagawa. Kaya naman sa ngayon, no choice muna ang mga dumadaan sa kalsada kundi magdoble ingat. Mobile Journal, Kinseng ko po, hatid ang mukha ng balita. Pinapakala ng AFP ang pagdami ng mga bangka ng mangingisdang Chinese sa West Philippine Sea. Kasabay niyan, bukas daw ang Pilipinas na dagdagan pa ang EDCA sites ng bansa. Magbabalita si Mon Gualvez. Kita sa mga larawang ito mula sa AFP Western Command ang kumpulan ng mga barko ng China sa Luzul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Westcom nitong September 6 at 7, nasa 30 barkong pangisda ng China ang namataan sa WPS. Pinakamarami sa Iroquois Reef kung saan may 23 Chinese fishing vessels. Meron ding nakitang 5 sa may Sabina Shoal. Sabi ng Westcom, nakababahala dahil nagsisilbi rin itong maritime militia vessels ng China. These Chinese fishing vessels are actually double agents, kumbaga, kasi they are also there to perform aggressive maneuvers at the orders of probably the Chinese Coast Guard. Isa ito sa mga napag-usapan sa taunang pagpupulong ng Mutual Defense Board and Security Engagement Board ng Pilipinas at Amerika. Sabi ng US military, pasilip na sa gagawing joint patrol ang isinagawang joint sail sa Palawan noong nakaraang linggo. We'll continue to do that for the long term, ultimately to ensure that we can maintain the freedom of the seas, freedom of airspace, so that all the nations in the region can enjoy peace and prosperity. Habang binapalangkas pa operational guidelines ng planong Joint Maritime Patrol, bukas din ng Pilipinas na palawakin ito kasama ang iba pang mga bansa. Una nang bumisita sa ilang EDCA sites sina AFP Chief General Romeo Browner at US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino. Sabi ng Amerika, asahang mas nadami pa ang kanilang mga pupondoang proyekto sa EDCA sites. We've increased the number of projects in the already approved sites. We've gone from 32, we've added 63 others, and the United States has identified investment of almost $110 million to those sites to build capability and capacity for the AFP to use every day and for the United States to fall in on when invited. Paglilinaw ni Browner, base militar pa rin ng Pilipinas ang mga napiling EDCA sites. Hindi rin daw isinasantabi ng Pilipinas at Amerika na pag-usapan ang posibilidad na dagdagan pa ang 9 na napagkasundo ang EDCA sites. General Browner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do there before we get to that end. Ako
ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Magkakasama natin si AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at magandang tanghali po sa lahat ng ating mga. Sir, kumpirmado naman po na nagtungkulan itong mga barko ng China sa ating exclusive economic zone. Natawag na po natin ang atensyon nila kaugnay nito. Actually po, report na ito sa Department of Foreign Affairs para sa contract action dahil tayo ng po sumusuporta sa strategiya ng ating pagkakas. Sinabi po natin para sa peaceful resolution. Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Bukod po dito sa fishing vessels, mayroon din daw ng Chinese research vessels na umakakit sa Philippine Sea. Can you confirm this, sir? Research vessels na puro po kami ginagawa dito sa South China Sea area o sa eastern part ng bansa. At ito po rin ginagawa so these are not Chinese fishing vessels. It's a maritime initiative because they have as part of the China Coast Guard most of the times to block our location in the Philippines. So talagang dapat dito na makabahala talaga itong presensya nila. So maritime security issue. Secondly po, it is also a threat to our obligation to preserve marine biodiversity in the area because of the reported legal, unregulated, and unreported fishing activities na ginagawa nila. So, sabi natin mga namamataan na Chinese fishing vessel, we consider that maritime militia vessel, no? Tama po. Dahil po sa kanilang ginagawa bilang parte ng China Coast Guard po sa mga attempt na harangan ng ating karangal misya. It's more of paano, hindi naman sila nandun lang para mangisda. At nananatiling sila, kumbaga, nakaporma eh. Ano po? Tama po kayo. Very clear naman na katabi sila para lumakas yung kanilang pwersa. At the same time, scattered sila sa lugar para yung mga dadaanan natin, maharangan nila. Paano po? Kailan po natin to nakitang nagsimulang parang dumadami sila, nadadagdagan na araw-araw o isang bulto ba to na biglang sabay-sabay na nagdatingan po doon? Siguro po ito ay pinatingan doon dahil nga sa pag-lift ng kanilang unilateral moratorium doon o mga fishing doon sa area na yan. So, kaya po nagdatingan doon. Pero palagi naman po silang pumupunta sa mga yan. So, just so happened na this time after our aerial patrol na ginawa ng ating Western Command, namatahan po yung more or less 30 maritime militia na nasa Iroquois, Sabina at saka doon sa karagatan na ba. Opo, yung kadami, Colonel, ito po ba, ay nakita naman na natin na ganito rin sila kadami before or this time lang, parang napansin natin na mas madami yata sila ngayon. Ano po yung bilang is fluctuating kasi nung nakakita naman meron more or less more than 30. So ngayon meron ng 23. So fluctuating po, siguro nagkakaroon din sila ng mga redeployment o kaya nagkakaroon sila ng mga pag-rotation din. So kaya nakita natin na it's no longer they are not China fishing vessels. They are not fishing vessels. Kung mayroon man silang activity, siguro that is part of yung tinatawag natin na IUU fishing. But what important role that they play is actually yung i-restrict yung movement ng ating mga barko, ng ating mga kapag tayo nagsasagot ng mga maritime patrol at saka yung mga tinatawag natin na organization. Opo. Ayon po sa report, inutos na po ni National Security Advisor Eduardo Año yung pagpaparami ng patrolya ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Nagawa na ho ba ito? Ano po ang aksyon natin? Actually, ginawa na po ito na